ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Tulad ni Haring Antiochos, sa unang pagbasa, may mga taong nag-iisip na ang pinakamainam na legacy sa buhay ay yung ating nagawa. Tulad ni Haring Antiochos, siya ay nagkamal ng maraming pera at kapangyarihan na paunlad niya ang Persya. Kaya tuwang-tuwa siya na meron siyang legacy na iiwan sa kanyang kaharian na magandang imahen dahil napaunlad niya ito. Pero nang magkulas ito dahil nasakop ng mga kaaway, bigong-bigo siya. Parang nawala na siya ng pag-asa dahil nawala na yung legacy na iiwan niya kung sakaling siya'y mawawala na sa mundong ito. Pero mga kapatid, ang pinakamainam na legacy na pwedeng iwan natin sa ating pamilya, anak, o kanino man sa ating bayan ay ang legacy ng tinanggap natin na pananampalataya. Sapagkat batay sa mabuting balita, mayroong muling pagkabuhay. Itong mga Saduceo na nababanggit sa Ebanghelyo, sila yung grupo ng mga tao na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay, kaya sinusubok nila si Jesus tungkol dun sa batas ni Moises na dapat mapangasawa ng babae ang kapatid o ng lalaki na namatay na kailangan kasing magkaanak siya dito. At 7 nga itong naging asawa ng iisang babae dahil yun ang kaugalian. Kailangan magkaanak ang babae para sa namatay, pero nawala silang naging anak pagkatapos ng 7. Ang tanong, saka kung meron totoong muling pagkabuhay, sinong mapapangasawa ng babaeng ito na namatay na din? Siyempre, ang tugon ni Jesus ay, sa kabilang buhay, hindi na nag-aasawa ang mga tao. Kumbaga, ang marriage ay dito lamang sa lupa, sapagkat di mo naman na kailangang mag-asawa kung nasa langit ka na, dahil ikaw ay muling binuhay ng Diyos. Sabi nga, para ka nang namumuhay na parang isang anghel. Kung kaya, dahil kaharap mo na ang Diyos, lubos na ang iyong kaligayahan at hindi mo na kinakailangan pang mag-asawa. Ngayon, ito ang pinakamahalaga siyempre. Ang legacy na iiwan natin sa ating pamilya ay ang legacy ng pananampalataya. Yun ang pwede nating pagpasyahan, paghirapan, at pagsumikapan na ipasa sa mga anak natin, sa mga taong mahal natin sa buhay. A life we live in faith and in love. Yun ang hinahanap na totoong legacy, sapagkat yun ang magdadala upang muling buhayin siya sa huling araw. Makakasama siya ng Diyos kung yun ang naipamana natin sa ating mga anak. Kaya, para bang nire-redirect ng Panginoon ang mga pagpapahalaga natin sa buhay. Kailangan nating mabuhay materially and financially, pero may mas mahalaga pa dito, yung ating pananampalataya. Dapat ay matuto ang ating mga anak na mabuhay na naglilingkod at nagbibigay ng kanyang sarili sa kanyang pamilya, sa kanyang bayan, ng buong katapatan. And everything has to be done out of faith in God. Para hindi tayo mabigo tulad ni Haring Antiochos ng unang pagbasa. Ipinapalaala ito sa atin palagi dahil nakalilimo tayo as if ang pinakamagandang legacy natin ay yung maiiwan lamang natin sa mundong ito.
paano tatawid ang mga naiwan natin sa mundong ito patungo sa muling pagkabuhay kung hanggang doon lamang ang ating pinagpagalan? Dahil nauubos ang yaman, ang kapangyarihan, at lahat ng naipundar natin, mauubos yan. Pero ang pananampalataya ay magiging bukal ng buhay, ng kaligtasan, at ng pakikipagkaisa sa Diyos. Kaya napakahalaga ng pangaral na ito sa atin sa umagang ito na maipakita natin at magawa natin palaging mapanindigan ng pananampalataya at mamuhay tayo na nagmamahal at naglilingkod sa Diyos at sa isa't isa. Napakamaluwalhati ng kapayapaan at Tayo po ay pag-asa sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo na may pusong malaya mula sa hangal na